kung ano yung magiging epekto po sa ating environment. Baka kasi po bigyan ng masamang kaulugan ng mga anti-Marcos. Para niya binibigyan Mr. Maravillas ng special treatment yung isa. Baka niya may pabor. Di ba? Sabi mga kababayan ni Johnny Ponce Enrile, yung isa daw na developer dyan sa Manila Bay Reclamation, yung inalaw ng ating Pangulong Bongbong Marcos na makapag-proceed ng ganyang project. Ayun, aros daw, maniklohod sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Alos daw lumuhod, mga kababayan, para paintulutan siya na mag-proceed. BBM lang talaga po yung sakalam. Sabi ninyo, weak leader yung ating Pangulo. Yung strong leader na nag-allow sa reclamation. Ayun, mga kababayan, yun na nagpatigil sa pagsasalaula. Sinalaula, binaboy yung yung ating Manila Bay, mga kababayan. At ngayon, yung mga bilyonaryo, aros lumuhod, mga kababayan, sa weak leader, sabi. Ito yung sabi ni Johnny Ponce Enrile. Oh. Sabi rito, mga kababayan, sa balita ng Politico News, halos lumuhod sa Presidente Enrile, desperate developer allowed to proceed with Manila Bay Reclamation. Bakit naman niya, Mr. Maravillas, pinaintulutan pa yung isa? Ito yung minensyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na isang developer po. Ang sabi po sa balita kasi, ang sabi ng ating Pangulong Bongbong, except one, all the others, the rest, 22 of the reclamation projects po, kailangang ipatigil, isuspend. And I think yung suspension po indefinitely, baka hindi na po matuloy. Kasi nga po, nire-review. Kumbaga, sila mga kababayan nag-comply ng mga dapat na requirements. At saka po, i-assess muna kung ano yung magiging epekto po sa ating environment. Baka kasi po bigyan ng masamang kaulugan ng mga anti-Marcos. Para niya binibigyan Mr. Maravillas ng special treatment yung isa. Baka niya may pabor. Di ba? Ganon kadumi ng isipan ng mga critics po. But anyway, before kong ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Ayos, ito po yung sabi rito ni Enrile sa balita. President Ferdinand Marcos Jr. allowed a real estate developer to proceed with a reclamation project in Manila Bay after practically going down on his knees for special consideration. Sabi po ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa kanyang programa po sa SMNI. Enrile said, the President is firm about halting all reclamation projects in Manila Bay except the one he allowed to proceed. Talagang BBM lang po yung sakalam. Ito yung po yung patunay. Despite the pressures galing sa mga bilyonaryo, pinatigil niya po. Kita ninyo? Pero yung strong leader po, yan ang nagpa-reclaim. Kita ninyo? Galit na naman yan, Mr. Maravillas, sa iyo mga DDS vloggers. Yan po naman yung totoo, di ba? Sino yung nag-allow ng reclamation kung hindi yung strong leader
Pero yung sinasabing weak leader, siya yung nagpa-stop. Baliktad po ang katotohanan. Sabi po ni Enrile, alam ko mayroong isang nagre-reclaim ng lupa diyan sa Manila Bay. Alam ko ito dahil nirekomenda namin kay Presidente na huwag nang payagan. Ihalos lumuhod sa Presidente dahil malaki ang utang sa bangko. The 99-year-old veteran abogado in political shared sa kanyang programa, pinagbigyan ng Presidente, yung natapos mo, okay na. Pero yung mga susunod, dahil yung kanyang reclamation is 250 hectares yata. So hanggang doon siya. Yung iba na hindi pa nag-umpisa, wala na yon, sabi ni Enrile. Madaling sabi, kinonsider na lang yung mga natrabaho na. Kasi nautang na sa bangko siguro, mga kababayan. Pero just the same, yung hindi pa natambakan siguro mga kababayan, pina-stop na ng ating Pangulo. So sabi rito, Enrile did not mention the developer who was allowed to proceed with the reclamation project but said many businessmen are also seeking Marcos approval to proceed. Ang daming pressure niya ng mga mayayaman sa kanya. Sabi po ni Enrile. Enrile said Marcos is concerned about the environmental impact of the reclamation projects over fears that it would worsen flooding in Metro Manila and nearby provinces anya. So makikita ninyo dito mga kababayan ang pagiging decisive leader ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi ninyo makikita sa kanyang personality yung pagiging mayabang at saka masalita. Wala kayong makikita sa kanyang ganong pag-uugali. Pero tingnan ninyo, pag nagdesisyon siya, talagang ginagawa niya. Kaya nga po yung China, taranta sa kanya. Dahil sa pagdesisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na dumikit sa Amerika, taranta ngayon yung China po. Pati yung interest nila dito sa Manila Reclamation. Di ba? Karamihan dito po, mga Chinese yung may-ari at Chinese contractors pa. Kaya si Xi Jinping po, mga kababayan, gumagamit ng mga mercenaries, mga propagandista, yung mga pwede nilang mabayaran na maging mouthpiece para i-advance mga kababayan yung kanilang agenda. Alam na ng mga mamamayang Pilipino ang style ninyo. So sabi rito ni Enrile, yung pupuntahan ng madisperse na tubig sa Manila Bay, backward anya, it will backflow sa Pasig River, ang Angat River, Mikawayan River, kung ano-anong river dyan. Lahat iyan magiging flooded kapag pinayagan mong lahat yung reclamation sa Manila Bay. Paliwanag mga kababayan ni Johnny Ponce Enrile. So sabi rito mga kababayan, as a background, earlier this month, Marcos ordered an indefinite suspension of the 22 reclamation projects in Manila Bay after the United States Embassy aired its concern over the impact of the project undertaken by Plastics King William Gatchalian, the father of Senator Sherwin Gatchalian, and its Chinese contractor. Kung isipin po, yung mga Gatchalian, malapit din sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung isang Gatchalian nga po, DSWD Secretary, di ba? Pero siyempre, dapat mangibabaw po ang kapakanan ng karamihan, di ba, sa ating mga mamamayang Pilipino. Kaya kailangan gawin ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tama? Ayan man lang po mga kababayan yung short video natin. Baka lang gusto ninyo itong itry. Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya.
you will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Okay po? O, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.